So ito mga kababayan, yung ating tatalakayin ngayon ay patungkol nga dito kay Rowena Buangson. May kumakalat ngayon mga kababayan tungkol kay Rowena Buangson na madidisbar daw ito. Bakit? Kasi mga kababayan, ang kandahilanan ng pagka-disbar ni Rowena Buangson, ito po siya. Dahil galing po ito sa Reddit. No, ipakita ko po sa inyo mga kababayan, sa Reddit po 'yan. Ibig sabihin, isa po siyang website na kung saan nandoon yung mga marites. Sa Reddit, no? Para siyang Rappler, mga kababayan, para siyang Philippine Star, parang Rappler, Reddit, parang ganun siya. Ayun, and kay Sir Miggy Ocampo diyan sa Las Piñas, Silupo. So ito na mga kababayan. According dito kay Hayun Bin Lookalike, ayan, si Hayun Bin Lookalike, no? Sabi niya, my source tell me that a group of lawyers is actually working on Buangson disbarment. Nako po! Isang grupo daw ng lawyers. Isang group ng lawyers ang nagtatrabaho. Group of lawyers working on Buangson disbarment case right now. Nako po, patay ka dyan. Ma'am Miriam Suzuki, Merry Christmas. This tea kasi is that the Phil Chinese lady from Rockwell that Buangson yelled at is also a lawyer, and an Ateneo law graduate. Nako po, sa Ateneo pala yung babae daw na sinigaw-sigawan ni Buangson. Yung asawa nung kalbong lalaki na sinabihan niya, wala ka ngang Rolex! Hindi ka nga nakagotse! Putang ina ka! Kita nyo? Hindi ka nga naka-Rolex! Wala ka ngang gotse! Putang ina ka! Sabi niya yun. Putang ina ka! Sasampalin kita! Sabi niya. Nako! Ateneo Law graduate pala yon. At the two comes from a family of lawyers. Nako! Pamilyang mga abogado pa. Nako, minsan kasi, alam nyo, totoo lang mga kababayan, example ko sa inyo minsan mga kababayan, yun pang may mga pinag-aralan yung mga bastos, no? Yun pa yung mga may pinag-aralan, yung mga walang modo. Napansin nyo yun? Napanood nyo ba yung podcast ni Cara David at ni Father? Na sabi ni Cara David, alam mo Father, doon sa lugar, no, may mga kasama kong mangyan. Ngayon, nanguha kami ng isda. Ngayon, Father, habang nanguha kami ng isda, ay sabi ni Cara David, bakit hindi na lang tayo kumuha ng malaking lambat para marami tayong mahuli? Sabi naman nung mangyan, yung katutubo, sabi niya, hindi naman po. 1, 2, 3 isda, mabubusog na po kami niyan, mabubusog na po tayo. Tapos sabi naman ni Cara David, bakit kailangan pa nating manguha bukas? Damihan na lang natin. Sabi daw nung mangyan, hindi po ma'am, kasi kung ano lang po ang binigay ng Panginoon, yun lang po yung kunin natin. Kasi bukas, bibigyan pa naman tayo ulit niya ng Panginoon. Sabi ni Cara David. Sabi niya, malay natin kung ubusin natin yan ngayon, baka bukas hindi na tayo bigyan. Sabi daw nung mangyan. Kaya sabi ni Father, di ba? Kita mo na Cara. Sabi naman ni Cara David, oo nga po Father na kung saan ito yung mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, pero sila pa yung may respeto sa kalikasan. Sila pa yung nakakaalam kung ano yung tama at mali. Sila pa yung may alam na bibigyan naman tayo ng Diyos Kung ano lang yung kayang ubusin natin, yun lang ang ating kunin, wag nating damihan. Kasi kung ubusin natin yan ngayon ma'am, baka bukas hindi na tayo bigyan ng kalikasan. Yun daw sabi ng mga katutubong mangyan. Kaya sabi nga ni Father, di ba? Nakita mo, minsan itong mga uneducated na mga katutubo natin, sila pa yung marespeto sa kalikasan. Sila pa yung mga mabubuting asal, sila pa yung mga mabubuting tao. Sapagkat itong mga edukado, kapag ito ay magkaroon ng kaaway or makakaaway mo, di puga, lintian, pisting yawa sila. Pag sila na ang tawag dito, pag sila na ang ng ganyan mga gahaman, 'di ba? Oo, mamalot 'yan ang sabi ni Cara David. Sabi niya, biruin mo Father, sabi sa akin ng mga katutubo doon,
hindi na natin ubusin, ma'am, kung ano lang yung kaya nating makuha, ma'am. Kasi baka pag inubos natin, baka bukas hindi na tayo bigyan. Sabi ni Cara David, ganun po ba? 'Di ba? Kita ninyo? Kung sino pa yung hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral, sila pa yung narunong makontento. 'Di ba? Hindi katulad nung mga edukado, putang ina, gahaman. Mga bastos ang bunganga, 'di ba? Mga walang manners, mga walang GMRC. Kita ninyo, mga kababayan? Oo, yun ang sabi ni Cara David sa kanyang podcast kasama si Father. 'Di ba? Continue natin itong kay Buangson. Sabi dito, dati kasi is the Philchay lady from Rockwell that Buangson yield at is also a lawyer and Ateneo Law graduate at that came from or who comes from a family of lawyers. Nako po. In short, there's a very real chance that the old crone is cook. Nako, no matter how many connections she has, remember, she's just some old fart who happened to be a Comelec commissioner once upon a time but lost the 2022 election. Her party didn't win earlier this year either. She's not untouchable, especially since there is a video evidence of her public outburst. Nako po. And she's also doubled down online. Nako. Her immaturity, ego, and short temper will be here. Downfall, trust me. Nako po. Iyon ang sabi ni Hayun Bin Lookalike, isang source. Mga kababayan. Nako po. Kaya nga ito, mga kababayan, lesson learned na ito. Hindi porket naging commissioner ka noon ay kung makaasta ka, akala mo ikaw na yung may-ari ng mundo. Kung saan ka makaapak, ikaw na ang luluhuran or tawag dito, sasalutan. Walang gano'n. Noon ka lang commissioner, ngayon hindi na. 'Di ba? At walang kwenta yung pagiging abogada mo kung hindi mo gagamitin sa ayos. 'Di ba? Kung nasaktan ka, 'di ba, sasabi nung tao na wag kang umubo, you better there in home na lang kaysa sa magala ka sa SM. Tama po 'yun. Bakit? Hindi po lahat ng mga nakakaharap mo ay pareho ugali sa iyo. Kung pareho kayo, magrarambulan kayo diyan, mga putang ina ninyo. 'Di ba? Hindi lahat ng nakaharap mo, Guanson, ay pareho yung pananaw sa mundo. Paano kung pareho nga lahat ang pananaw? Di magbugbogan kayo diyan. 'Di ba? Di magsuntukan kayo. Kaya sa totoo lang, hindi lahat ng nakaharap mo ay under mo. Tandaan mo 'yan, Buangson. Ngayon, may balibalita pa ako. Meron daw isang senador nag-file din daw ng disbarment case laban sa iyo. Nako, isang babaeng senador daw ito. Nako po. Lumalaban yung Mick lady, 'di ba? Her bark and insult got her into trouble. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi po porket anak ka ng presidente, anak ka ng mayor, ay tumingin ka sa sarili mong mataas ka na. Ilagay mo sa lugar. Diyos ko po. 'Di ba, ako nga ngayon, kumakain ako doon, walang upuan. Wala akong pakialam, basta ako kumain ako. Hindi ko naman kailangan mag-inarte, hindi porket vlogger ako. 'Di ba? Kilala ako ng mall. Mga security, sumasalot sa akin. Nakikipag-picture pa. Ay kailangan luluhod sila sa akin. Hindi po. Kailangan natin magpakumbaba. Kasi bakit? Kapag magtaray ka, tapos darating ang panahon na magkaroon ka ng problema, walang tutulong sa'yo. Bakit? Ang sasabihin agad ng tao, putang inang yan, wag mong tulungan yan. Bakit? Apakayabang yan. 'Di ba? Wag mong tulungan yan. Bakit? Naninigaw yan, nagmumura pa. Kaya minsan, hindi porket may ranggo tayo, may papel tayo sa buhay, ay gagamitin na natin at abusaduhin natin, abusuhin. Wag ganon. 'Di ba? Kaya Rowena Guanzon, hindi porket matanda ka, iintindihin ka, tang ina mo ka, runong ka nga magmura. Tapos iintindihin ka, alam mo yung tama, alam mo yung mali. Kaya ngayon kung madisbar ka next year, deserve mo yan according sa chismis.
Deserve mo yan, karapat dapat lang yan. Wala kaming pakialam kung ma-disbar ka, ikaw lang naman yun, di naman kami. Di ba? Sa bagay, narating mo naman yung tugatog. Naging ano ka na eh. Commissioner ka na. Total, dapat kasi ang ginagawa dito ni Rowena Guanzon, dapat nagpahinga na lang ito eh. Hindi nasasali sa mga kaguluhan sa social media kasi, di ba kapag ganyan, yung mga retired na, mga retiro na, dapat magtanim na lang ng mga kamatis, pichay, di ba? Magwalis-walis na lang sa harap ng bahay. Oo. Hindi yung, Diyos ko naman, sasali ka pa sa social media. Tapos pag ikaw ay binabash, tapos sasabihin mo agad, mag-file ka ng kaso, putang ina ka, ganito ka, wala kang ang Rolex. Hindi ka nga nakagotse, tangina mo ka. Ayaw mong ganyanin, wag kang pumasok sa social media, di ba? O ngayon, imbes na maging proud sa iyo yung mga kaapu-apuhan mo, na kasing tulad mo rin pag lumaki. Imbes na ipagyabang ka nila, hindi ka na nila kilala. Bakit? Paano ka makilala? Kahit ako, apo mo ako, hindi kita ipagyabang. Bakit? Nakakahiya. Diyos ko. Ganun lang yon gagawin mo. Manahimik ka na lang, di ba? Mag-alaga ka ng mga apo mo sa kuko, apo mo sa ingron, apo mo sa tuhod. Di ba? Manahimik na lang dapat. Wala eh. Di ba? Araya Mili, hello po sa iyo dyan, Ma'am Miriam Suzuki, Ma'am Delia Rosario. Ayan. Dapat ganun ang ginagawa, hindi yung kung saan-saan kasi. Di ba? Alam mo, sa totoo lang dati, yung lolo ko, nung nagretiro na yung lolo ko, alam mo, unang ginawa niya, nag-alaga ng manok, nag-alaga ng baboy, nag-alaga ng kambing, kalabaw, baka. At least ang kanyang inaalala, kung napakain na ba niya yung kalabaw, napakain na ba niya yung baka, napakain na ba niya yung manok, di ba? Wala eh. Diyos ko, dapat ganun ang mga ganun yung mga mindset. Pag matanda na tayo, manahimik na lang tayo. Huwag na tayo manggulo sa mundo. Nanggugulo eh. Diyos ko naman, sumasali pa sa kaguluhan. Diba? Ma'am Maria Bryce, silo po sa dyan, ma'am, sa Australia. Mega love shout out po. Diba? Ngayon, tignan mo, madidisbar ka. Pag nadisbar ka ngayon, anong mangyari dun sa mga pension mo? Maaapektuhan. Tapos, kapag mayroon kang mga apo ngayon, mag-aaral. Ano nang sasabihin nun? Apo ni apo ka ni Guanzon yung nadisbar kasi bastos. Nako, kakahiya. Apo po ako ni Guanzon, yung dating komisyoner. Yung nagmura dun sa Rockwell, yung walang gotse. Walang Rolex. Ikaw pala yon. Titigan ka. Pagtingin ng apo mo, mula ulo hanggang paa. Titignan ka ngayon. Nako. Soundproof ata yung best Mustang. Opo, a Wicked Empath. Soundproof po. Diba? Tita Gali, mega love shout out po. Hindi, ang Mustang kasi pwede mo siyang i-adjust. Tanggalin mo siya ng tunog, lagyan mo ng tunog, pwede mong sobrang lakas ang tunog. Mamaya pag uwi namin lakasan ko to. Para magulat yung mga kapitbahay. Ma'am Beverly and kay Ma'am Viola ng Sirisa 4, silo po dyan. Diba? Kita nyo mga kababayan? Yun po yun. Buko dito mga kababayan. Ito pa. Nako, dalawa po ito mga kababayan. Bukod kay Guanzon. Si Marcoleta. Hala ka, Diyos ko po. Ang dami ng mapaglin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Si Marcoleta din daw. Naku po, madidisbar din daw. Alaga, madisbar daw. Nako, si Marcoleta. Bukod kay Guanzon, madidisbar din daw. Bakit mga kababayan? Ganito po ang nangyari. Tumakbo ng 2022 midterm election. Tapos mga kababayan, anong ginawa? Ayun, nagkalat.
Nagkalat yung sose niya. Yung kanyang mga donasyon. Sinungaling. Bawal yan bilang abogado. Alam naman natin mga kababayan sa Code of Conduct, Code of Ethics bilang lawyer. Pinanumpaan mo yan. Huwag kang sinungaling. Bawal yon. Abogado ka eh. Hala mga kababayan, anong ginawa niya ni Marcoleta? Eto na yung sose niya. Hindi totoo ang dineklara niya sa Comelec. Naku po. Ano bang dineclare ni Marcoleta sa Comelec mga kababayan? Ganito po yon. Ang dineclare niya po 112 million. Gastos daw niya nung eleksyon. Pero ending, yung 112 million hindi naman pala niya pera yon. Hindi naman pala niya pera yon. Nako. Niloloko niya sa bayan ng Pilipino. Ay putang ina nyo. Magkakalbo-kalbuhan tayo nito. Niloko ang sambayan ng Pilipino. Laka. Nilagay niya doon sa susi, sa Comelec. 112 million galing niya sa bulsa niya. Ending, donation naman pala. Ayan na nga mga kababayan. Nako po. Patay tayo. At according sa Comelec, mga kababayan, ang rules ng Comelec, kapag napatunayan na nagsinungaling at hindi diniklira ng ayos ang sose, may possibility matanggal. Hindi naman siya matanggal kasi wala ng power ang Comelec dyan. May possibility na makasuhan siya, mga kababayan, sa hindi pagsabi ng totoo. Nako. Yes po, Ma'am Beverly. Ayan, Albert. Mag-ingat po kayo and Merry Christmas po. Ayan, Ma'am Che ng Sirisa Por. Silo po. Ma'am Chai Cher. Ayan. At sa Sirisa Por, silo po sa inyong lahat. Nako, eto na nga mga kababayan. Yan na nga ang sinasabi ko. Ayan, huwag kasing mag-abuso sa posisyon kasi. Hindi porkit may mga ganyan kayo na mga tawag dito, ranggo, may mga papel kayo sa gobyerno, di ba? May mga kayo, ay wag naman ganong abusaduhin ninyo. Wag yung abusaduhin, no? Yung inyong mga kasi ang pangit niyan, mga kababayan. Ito po ang katunayan, mga kababayan. Ito na. Wait lang ha. Wait lang. Naku po, Diyos mio Marimar. Ito na mga kababayan. Ito po ay nakalagay. Basahin ko lang ha. Attorney Rodante Marcoleta. Attorney Rodante Marcoleta was involved in a disbarment case not as the respondent but as the complainant filing a case against two Comelec commissioner. Nako po. Nako, ito pa mga kababayan, meron palang pending to si Marcoleta. 2009. Two Comelec commissioner in 2009 for alleged misconduct through the Supreme Court ultimately dismissed his complaint, affirming the commissioner action and in reinforcing Marcoleta's own adherence to legal processes. In later public rules in GBC deliberations were the highlighted rules against two with pending complaints. Nako po, eto na. Ayon, case Rodante Marcoleta versus Resurrection Bora and Romeo Bronner. Filed Attorney Marcoleta. Siya pala ang nag-file nito sa Comelec. Siya pala ang nag-file sa Comelec noon, mga kababayan. Pero ngayon, nako, meron na naman panibago, mga kababayan. Siya ngayon ay question ng Comelec sa hindi pagsabi ng totoo. Kasinungalingan. May pending siya dati, mga kababayan. Kinalaban niya ang dalawang komisyoner. Kinasuhan niya. Ngayon naman, mga kababayan, siya naman ang kakasuhan ng Comelec. Ala, patay tayo niyan. Baliktaran ito. Next year pa madisbar ang Buangson. Ayan, sabi ni Nir Dacarbuna. Ayan, may love shout out po. Naku, mga kababayan, si Lolo Marcolets.
Si Lolo Marcolets, mga kababayan. At si Lola Guans. Si Marcolets at si Lola Guans. Madidis Bor. Hala ka, patay kang bata ka. According yan sa chismis ha, mga kababayan. Chismis po yan, wag paniwalaan. No? Chismis lang. Naku po, ito na nga ang sinasabi ng lahat. Patay kayo dyan. Merry Christmas po, G-Gons. Ayan. 3 ads muna, walang cancel. Salamat po sa iyo, Ma'am M. 6573. Ayan, papuntang kubeta na siguro. Chismis na totoo. Sabi ni Ma'am Rian Suzuki. Ayan, Sir Joseph, hello po. Actually, mga kababayan na, ito tinalakay na din ni Yussi Claire yan. Yung doon kay Yussi Claire na nilagay niya doon, si Marcoleta at si Guanzon po yun. Yung ano kay Yussi Claire yung topic niya kahapon ba yon or kanina? Nakita nyo yung lawyers daw na madidisbar? Si Marcoleta at si Guanzon po yun. Kita, anuhin nyo yung anino, yung hikaw ni Guanzon at yung buhok ni Marcoleta. Yun po yun, mga kababayan. Si Marcoleta at si Guanzon po yun. Nako po. Merry Christmas, Sir Bien. Kita ninyo. Nako, Diyos mio Marimar. From Bacoor, Ma'am Maria Venus Francisco. Kahapon kita ko, sabi ni Sir Angelo. Siyempre tinakpan ni Jose kasi chismis nga. Ako naman, sinabi ko naman dito chismis. Huwag maniwala. Sana ngayon na kasi sobra na magmura. Huwag kayo maniwala, chismis lang yan. Siyempre, nag-uusap-usap, nagtatanong nga lang, di ba? Sabi ko nga sa ating live, no, nagtatanong lang po, totoo po ba? Totoo po ba? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Nagtatanong lang po. Kala ko ba pinklawan? Hindi po yan pinklawan, mga kababayan. Sinuka na po ng kakampingkin si Guanzon, mga kababayan. Di lang pelikula ang mahuhubad kay piloka ang mahuhubad kay Marcoleta. Pag nagkatotoo yan, di ba? Happy holiday po, Tita Clavel. Ayan. Naku po, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sinishare ko lang po sa inyo. Sana maging totoo na nga. Sir Dante Di Guzman, hello po. Nako.